Straight from the Word. Alright, at kayo pa rin po ay patuloy na nakatutok dito sa inyong paboritong programa. Dito lang po yan sa Light TV Radio, ang Straight from the Word. At ako po ang inyong host na makakasama para sa araw na ito, Sara Lagsak Arsenio. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Nako, ngayon po ay December 24. Ay, grabe at panigurado. Ang lahat ay busy sa paghahanda ng kanilang ihahandang Noche Buena. Ngayon pong Kapaskuhan, no? Nako, ano kaya ang handa mo, no? Sa bahay mo, pakain naman. Baka naman namamas ko po. Nako, sa mga ninong at ninang dyan, huwag nyo naman pong pagtaguan ng inyong mga inaanak. Nako, bigyan nyo po ng face mask. Ibalot nyo sa sobre, bigyan nyo po ng face mask, ng face shield dahil nako, very much needed po yan ngayong panahon ng pandemya. At sa atin naman pong mga inaanak, no, ano man ang iyong matanggap ngayong araw ng Kapaskuhan, huwag kang masad. Nako, maging mapagpasalamat tayo, ano man ang ating matatanggap, no, na regalo ngayong araw ng Pasko. At sa atin naman pong mga ka-lightmates, nako, ayan, sa atin pong mga ka-lightmates, i-comment mo na ang iyong regalo na natanggap ngayong bisperas ng Pasko. Ano kaya ang regalo, no, na ating natatanggap? Nako, i-send mo na yan, no, i-comment mo na yan, no, at nako, sa inyo pong mga inaanak dyan, uso na po ang GCash ngayon, no? Pwede na po nating i-send via online ang ating mga pangregalo, no, sa ating mga inaanak. Bawal kasi lumabas sa mga bata ngayon, no? GCash na lang. Online transaction na tayo ngayon, mga kaibigan. At nako, i-comment nyo na yan, ano man ang regalo na natanggap nyo ngayong araw ng Kapaskuhan. Ano man yan, no? Kung iniisip mo naman, no, liit naman ito, tissue paper lang. No, kahit ano man yan, regalo na natanggap mo, isang bagay na dapat natin yung ipagpasalamat sa Diyos. Okay, sabi nga dito, give love, give hope on Christmas Day. Comment down your life verse and be a blessing to others using hashtag SFTW Family Together. Again, use hashtag SFTW Family Together. Tamang-tama po, no, ang ating topic ngayon kasi, di ba, Pasko, no, at sa kabila ng pagdiriwang ng Pasko, hindi po natin may aalis na kasalukuyan po tayong humaharap sa pandemya. Pero sa kabila po nito, tayo po ay magbigay ng pag-ibig, mag-spread ng love, at magbigay ng pag-asa sa mga tao, no, sa pamamagitan po ng pagiging daluyan ng pagpapala. Nako, maaring yung ibang mga kapitbahay nyo po, i-check nyo rin po, baka yung iba sa kanila, walang panghanda ngayong Noche Buena, ngayong Pasko. Nako, i-share po natin yung mga blessing na meron tayo. Malay mo, yung sobra-sobra na meron ka ay napakalaking pagpapala na sa iba. Okay? Yung iba naman dyan, no, mag-online caroling na lang. Nako. Hindi man pwede ang caroling na physical at magpunta sa mga bahay-bahay. Online na lang. Nako, ang lahat ng bagay naman pwede sa online, okay? And sa atin din po mga ka-lightmates, no, you can also tap the star button ang nagniningning, kumukuti-kuti tap at nagliliwanag na bituin sa ibaba ng ating Facebook live streaming para naman po mga ka-lightmates mas ramdam namin na you are with us. Okay. Hindi na po natin papahabain pa, no, dahil ay nako, ngayon pong Kapaskuhan, ang makakasama po natin ngayon para sa araw na ito na maghahatid sa atin ng salita ng Diyos, ng inspirasyon, straight from the Word of God, ay walang iba kundi si Pastor Donato Santiago. Hello po, Pastor! Hi, hello, Miss Sara, at isang tulog na lang, Pasko na. Ay, syempre po. Alam natin na maraming kababayan natin ngayon ay talagang marahil ay busy na sa paghahanda ng kanilang ibabalot na regalo para sa kanilang mga inaanak, pagkain na pagsasalu-saluhan kasi meron tayong tinatawag na Noche Buena, yes, di po ba? Yes po, opo. Bago po, parang salubong ito bago dumating ang araw ng Pasko. At yan ay tradisyon na ginagawa na natin.
Pero mukhang merong konting problema, no, Miss Sarah, dahil bawal lumabas ang bata, Ay, bawal oho. lumabas ang mga senior citizens, no? At ito naman ay huwag sanang ikagalit dahil ito ay marahil ay napagkasunduan ng pamahalaan na gawin ito para naman ito sa Tama. ikabubuti ng bawat isa. Dahil hindi ba ikakaila sa atin na patuloy pa rin ang pagtaas ng pandemya. No? Maraming pa rin tayong Correct. kababayan na Opo, yung positive, no, sa nabibiktima ng virus. COVID. Yes. Yes, yes. Kaya, ayun, happy blessed advance, no? Happy blessed victorious Christmas to everyone. Mhm. Lalo na sa iyo, Miss Sarah, Ay, at sa salamat lahat ng po. ating mga kasama dyan, ano, sa studio. So, God bless you all. Yes, nako Pas, baka may gusto pa kayong batiin, no, ngayon, no, ng Merry Christmas. Sige po, Pas, go ahead po. Siyempre, kung meron man akong gustong batiin, siyempre, ang aking pamilya, ang aking Of asawa, course. ang aming mga anak, ang aking mga kapatid, kamag-anak, mga mahal sa buhay, happy, blessed, victorious Christmas. Yung mga kapatid ko, malalayo na may kanya-kanya ng pamilya. Aha. Sa man sila naroroon, ay ako ay bumabati ng isang mapayapa, puno ng pag-asa na araw ng Pasko sa inyong lahat. God Aha. bless you more and more. Yes, yes, yes. Nako, Pastor, kumusta naman po ang inyong selebrasyon, no, ng Kapaskuhan? Nako, 24 ngayon. Paano po ba yung paghahanda na ginagawa niyo para sa araw ng Kapaskuhan? Ano ba mga pinagkakaabalahan niyo ngayon dyan sa bahay? Sige po, kwento naman po kayo, Pas. Alam Paano mo naman po yung pwede kami common? mamasko dyan? Oo, normally yung ginagawa natin, talagang bago dumating ang Kapaskuhan, disperas pa lang, kuminsan 23 pa lang Nagbibili na ng ipangririgalo, sinilista na kung sino yung mga inaanak na kailangang bigyan ng Correct. regalo, ano yung pagkain na ihahanda, sino-sino yung mga bisita na iimbitahan sa bahay. Aha. Lalo na nung nabubuhay pa yung nanay ko, talagang hindi kami magkakasama pag araw ng Pasko. At maging pa sa araw ng bagong taon, talagang salo-salo, sabay-sabay na kumakain sa pagkainan. Yan ay tradition at Aha. common na ginagawa natin. Diyan naman tayo, pati yung mga kababayan po natin. At sa atin ngayon, no, hindi na yung dami ng handa ang mahalaga. Ang mahalaga ay buong Yes. pamilya. Yes. At higit sa lahat ay naiintindihan at naunawaan natin ang kahulugan ng Pasko. Dahil kung di natin ito naintindihan, gaano man karami ang handa, kapag ang kahulugan ng Pasko ay hindi natin naintindihan, baliwala ang celebration ng Kapaskuhan. Mhm. Kaya salamat sa Panginoon, no? Hindi kayang pigilan ng pandemya ang katotohanan ng minahal tayong lahat ng Diyos at nagpapasalamat po tayo. Yes. At yun po, isa sa mga hindi nawawala sa mesa, alam mo, Miss Sarah, siyempre, mansanas, Mhm. ubas, lahat ng mga bilog, no? Tama. Common, pero hindi naman ibig sabihin nun, naniniwala tayo dun sa paniniwala na kapag, kasi sabi nila, swerte daw pagka merong mga Mga bilog-bilog sa hapag. bilog, pati damit, yung polka dots, no? Yes, yes. Hindi naman po tayo naniniwala doon dahil ito yung bahagi na ng ating kultura. Talagang hindi nawawala sa mesa ang ubas, mansanas, sangkis, Tama. hamon, manok. Yan ang paborito ng mga bata Mhm. So, yun po. Mhm. Nako, Pas, mukhang napakasarap ng mga handa niyo dyan sa bahay niyo, ha? Baka naman. Baka naman pwedeng iba to yan dito sa studio. Nako, Pas, kami nga rin po after po nitong after po nitong airing, panigurado pag uwi ko ng bahay mamaya, busy kasi ang pagse-celebrate namin ng Pasko, kasama ko yung parents ko. Syempre ngayon may asawa na ako, 'di ba? So, ano kami ngayon, hati kami kapag Pasko sa side ko, kila mama, dito sa Caloocan, no, kasama ko yung asawa ko. Pero kapag, bagong taon, ang napag-usapan po namin, doon naman po sa side niya, sa may Cavite. Ayan. So, yun po yung ilan sa arrangement namin. And then, syempre po, the usual, hindi pwedeng mawawala kapag Pasko, yung ham, at syempre, ang spaghetti na 1 linggo mong kakainin. Kasi, imagine mo yun, grabe, magluluto ng spaghetti si mama, tapos, yung mga kapitbahay mo, syempre, magbibigayan ng handa, magbibigay din sila spaghetti ulit, tapos yung kabilang bahay, spaghetti na naman, no, diba? Kaya, 1 linggo po talagang handa, 1 linggong pagkain yung spaghetti sa bahay.
Nako, no? Hindi naman isang linggo, exaggerated yun. Siyempre, mapapanis, di ba? Pero, alam mo yun, ewan ko ba, hindi pwedeng mawala yung mga pagkain na yan, no, kapag handaan sa atin. Yung fried chicken, at kung ano-ano pa, no? Pero, nako pas, panigurado, ang mga katawan at ang diet, ang figure. Pagkatapos mo nitong Pasko, nito pong kainan. Nako, kumusta naman kaya? Kayo po, Pas, ano po kaya ang ginagawa nyo dyan sa bahay nyo? Siyempre, nako, panigurado, mapapasabak tayo sa maraming kainan nito after nitong, itong Pasko na to, di ba? O ano po kaya, after nitong Pasko, ano po kaya yung plans ninyo, Pas, na gagawin para mahabol yung, meron pa rin po pang ganun, mahabol yung figure, ganyan. May mga ganun, balik alindog program, mga ganyan. May ganun pa rin po ba tayo, Pas? Well, kami after Christmas and New Year, yung common na, yung usually ginagawa namin, siyempre, papacheck up, laboratory. Wow, that's nice. Para i-check yung cholesterol, yung blood pressure. Correct. Dahil kahit sa kang pumunta, may handa eh. Tama. Bukod pa dun sa mga nag-celebrate ng birthday, siyempre, disperas pa lang ng Pasko, may handaan na, araw ng Pasko. Kahit after Christmas, may mga handaan pa rin yan. Yes. May mga tirang handa na hindi naubos. Kaya pag bumisita ka sa mga kakilala mo, kaibigan, tiyak mapapakain ka. Kaya po, yun po, nagpapa-check up po tayo. Mahalaga rin po yun. At ingat-ingat, siyempre. At napakaraming pagkain ngayon, yung karamihan, fatty foods. No? Ay, sobra, sinabi niya pa, Pas. Nakasanayan kainin eh. Yung mga fatty foods like lechon. Tama, nako. Masarap. Yes. Kaya sabi nila, deadly pag nasobrahan. Kaya kailangan tayo ay balansin din at talagang madisiplina sa pagkain. So yun po yung ginagawa po namin. And yung mga bata naman, siyempre after Christmas, even during or after, ay ang kanila namang request ay pasyal. Ay, nako, gustong-gusto ko yan. Kahit naman ako, Pas. Opo. Yung aming bunso Enchanted Kingdom ang gusto Ay, gusto ko yan. So, bawal ngayon, ba? Yun lang. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Nako, bawal lumabas. Ngayon lang naman yan. Bawi na lang sila next year. Nako, Pas, alam niyo, tama yung no, yung ginagawa ninyo sa family ninyo na after ng mga kainan, talaga magpapacheck up, no? Kasi parang, alam mo yun, ma-replenish ba yung tawag doon or maiayos muli yung katawan? Tsaka, siguro maganda rin, alam niyo, Pas, ang napakaganda nga kasi ang mga churches, ang ginagawa po nila, after po nitong napakaraming kainan, dahil Pasko, bagong taon, magkakasunod, parang 2 weeks lang ang gap o isang linggo lang, di ba? Ang ginagawa po ng mga churches, pagpasok pa lang ng unang linggo ng Enero, meron pong nilalaunch na mga prayer and fasting. 1 week na prayer and fasting, 5 days na prayer and fasting. In that way, nakikilens yung ating mga katawan, di ba? That's a good thing, no? Na, nako, sa ating mga ka-lightmates dyan, nako, mag-join tayo sa prayer and fasting, no? Ng mga churches natin. In that way, nagiging malinis physically ang ating katawan at nako, naaapuyan pa ang ating spiritual. O, diba? O, yes. Nako, ito na nga po, Pas, no? Opo. Yes po, sige, go ahead po, Pas. Yung naalala ko, yung first week of the year. Ako, lagi ko sinasabi, especially yung first day, the first day of the year is the most important day. Correct. Kaya sabi niyo meron pa, Pas. New Year service. Tapos tama kayo, Miss Sarah, ginugugol yan sa panalangin, unang linggo, minsan unang 21 araw. Yes. Para sa panalangin, para sa pagharap sa panibagong taon. Ating ipinagkakatiwala sa Diyos, ang buong taong haharapin natin, nilalagak natin sa Diyos lahat. Dahil panibagong hamon na naman Correct. Kaya buti nabanggit mo yung prayer and fasting, At kasama yan sa ginagawa po natin. Tama. Karamihan din ginagawa po niyan sa iba-iba mga simbahan. Ayun po, Yes, Pas. Nako, siguro it's about time, no, na dumako po tayo sa ating talakayan para sa araw na ito. Ito po ay, syempre, napapanahon, no, regarding po sa Kapaskuhan. Pastor,
Ano-ano po ba ang mga pangyayari sa Biblia sa araw bago magpasko na dapat nating malaman? No, ibahagi niyo naman po sa amin, Pastor, at isama niyo na rin po, no, in a biblical way, in a Christian way, no, paano po ba dapat nating sineselebrate itong araw ng Kapaskuhan? Alam mo, Miss Sarah, sa totoo lang, hanggang ngayon pinagdidebatihan kung dapat bang i-celebrate ang Pasko o hindi dapat. Yes. Centuries na ang nakaraan at pinagdidebatihan yan. In fact, may mga grupo ng relihiyon na talagang hindi nila sineselebrate ang Christmas dahil sa kadahilanan na hindi naman talaga December 25, no, yung date, yung buwan, araw, wala talagang nakakaalam yan. Correct. At iba naman, paniniwala nila, itong celebration na ito originally ay ginawa ng mga pagan people nung ancient time, kaya hindi nila sineselebrate. Pero sa Bible, wala tayong makikita, there is no reason sa Bible na hindi mo dapat i-celebrate itong Christmas. At hindi naman din dinidemand na i-celebrate natin. So, ang desisyon ay nasa atin kung i-celebrate natin ito o hindi. But, because out of gratitude, Miss Sarah, out of gratitude, atin pong itong i-celebrate para alalahanin ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang kapanganakan po kasi ng Panginoong Hesukristo ay mabuting balita para sa lahat. Yes. Ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa, nagbigay sa atin ng assurance ng ating kaligtasan, nagbigay sa atin ito ng kagalakan, kapayapaan. At sa katotohanan, ito'y matagal nang inaantay ng maraming tao during the time, itong kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung mapapansin po ninyo, Miss Sarah, sa Bible, ang kapanganakan kasi ng Panginoon ay isang propesiya. Magbabasa lang siguro ako ng ilang Go po, Pas. ito isang propesiya at ito'y katuparan. Yung nangyari sa Bethlehem ay katuparan ng ipinangako ng Panginoon. Dito sa Isaiah chapter 7, 3 verse lang naman ito, baka 4. Sabi dito sa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and he will call him Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 14. Another verse dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi dito sa prophecy, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. At dito sa Micah chapter 5, ito naman ang sabi sa Micah chapter 5 verse 2, ang sabi dito, but you Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler of Israel, whose origin are from old, from ancient times. So Micah, dito yung propesya ni Micah that Jesus will be born in Bethlehem. So nakita natin yan ay propesya dun sa mula po kay Prophet Isaiah, kay Micah, doon kay Prophet Isaiah 7 years before Jesus was born in Bethlehem. Nangyari yan, nagkaroon ng fulfillment. Yes. Dito sa Luke chapter 2. Sa Luke chapter 2 verse 6 to 7, sabi dito sa Luke chapter 2 verse 6 to 7, while they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Maging dun sa Matthew chapter 1, verse 8 to 13. Ang kasaysayan kasi hindi po naging madali, yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Tama Miss Sarah, may mga taong nagsakripisyo. But out of love, itong mag-asawa ay sumunod, nanalig, nagpasakop sa Panginoon at nagtiwala. Wala po akong ibang tinutukoy dito kundi si Maria at Jose na nakatakda ng ikasal. According to Matthew chapter 1 verse 18 to 23, they were engaged. At pagkatapos through Angel Gabriel, si Angel Gabriel,
ay nagpakita is a vision kay Maria at sinabi na si Maria ay napili para ipanganak ang tagapagligtas ng lahi ng tao, ang Panginoong Jesucristo. At ang naging response ni Maria ay napakaganda, no? Ang babasahin ko lang po ito, mahalaga kasi ito sa Matthew chapter 1 verse 18 to 23. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph and her husband was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. Sabi ng verse 22, all this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. The virgin, referring to Mary, will conceive to give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God's with us. So makikita natin na ang nangyari kasi yung magandang plano, yung magagandang pangarap ni Mary and Joseph, ang nangyari na isang tabi. Actually, yes. nanganib pa nga yung kanilang relasyon dahil bago sila igasal nalaman ni Joseph na lumalaki yung tiyan ni yung kanyang baka naman busog lang. ang asawa, no? Si Maria. Dahil mahal niya, gusto niya secretly i-divorce na lang, ang hiwalayan niya. Pero nag-intervene ng Panginoon through Angel Gabriel at kinausap niya. Kasi hindi naintindihan ni Joseph kung bakit ito kailangang mangyari, no? Kahit si Joseph, di niya naintindihan yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan lang niya matapos na ang anghel ay si Angel Gabriel ay sabihin ang purpose. At yun nga ay para iligtas ang tao, tubusin sa kanya mga nagawang kasalanan. So makikita natin, yung celebration ng Christmas sa Bible, hindi po talaga yung katulad natin, hamon, mayroong ubas, may handaan. Wala pong ganun Correct. Makikita natin before and during the birth of the Lord Jesus Christ, nasaan po sila? Nasa kulungan po ng hayop. Nasabsaban. Dahil sa pasabsaban, dahil yung guest room puno, sabi po ng ilang mga Bible scholar, walang tumanggap sa kanila. May nabagandang loob din naman sa kulungan ng hayop sa pasabsaban sa Bethlehem. Doon ipinanganak ang Panginoon. No? At bakit sila napunta sa Bethlehem? Kasi yung emperador ng Roma, si Augustus, ay gumawa ng isang batas na magpatala. Census, ganyan. Lahat ng kanyang nasa astupan. Yes, oo. Kaya si Joseph, dahil siya ay galing sa lipi ni David, ay pumunta siya doon sa Bethlehem kasama si Maria. Pero hindi nila alam, iyon ay katuparan ng propesiya. Kaya napakahirap itong dinanas ng mag-asawa. Pero out of love, nakita ko, out of love ay ginawa nila ito dahil sa pagmamahal sa Panginoon, isinantabi yung kanilang pangarap, ang vision. Nagtiis sila sa pasabsaban, doon na inabutan ng Panginoon at si Maria, at ipinanganak ang Panginoong Jesus doon sa pasabsaban. Kaya nakita ko dito yung pagtitiwala, yung pagsunod, yung pagpapasakop ng mag-asawa sa Panginoon na mangyari yung kalooban ng Panginoon. At dahil sa pagsunod ni Maria at ni Jose, ay ito ang naging resulta na isilang ang tagapagligtas ng lahi ng tao. At ang bunga nito ay maraming tao ang nabago, ang buhay, nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng pag-asa. Kaya talagang ang sentro, kung papansinin mo, Miss Sarah, ang sentro ng unang Kapaskuhan ay talagang yung bata, si Jesus Christ. Yes, even to yung that. It's all about Jesus. Sa pasabsaban. At ang naging response ni Mary Jan, alam mo, ang naging response before ipanganak yan, makikita mo yung naging response, nagpuri si Maria dito sa Luke chapter 1 verse 46. Mary responded, ang sabi niya sa Luke chapter 1 verse 46, and Mary said, my soul glorifies
the Wow. Lord. Mhm. Siya'y nagpuri, sumamba sa Panginoon. At sa verse 47, sabi niya, "And my spirit rejoices in God, my Savior." Si Mary mismo, kinilala niya itong si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Mhm. Ano ibig sabihin? Sa pagdiriwang ng Pasko, hindi mahalaga kung ano ang handa sa hapagkainan. Ang pinakamahalaga ay matanggap ng tao ang pinakamagandang regalo na Wow. pwede niyang Correct. matanggap sa araw ng Pasko. At ito ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo na siyang pinagmumulan ng buhay, tanging daan ng kaligtasan. Pag tinanggap mo kasi ang Panginoon, Miss Sara, nasa iyo lahat eh. Kapayapaan, kapatawaran Yes, ng kasalanan, buhay na walang hanggan, direksyon ng buhay, magkakaroon ka ng buhay na pag-asa Mm-mm. kapag si Jesucristo ang tanging nag-iisang bugtong na anak ng Diyos na iniregalo para sa kaligtasan ng lahi ng tao. Kaya we celebrate Christmas out of gratitude because the Lord loved us with an everlasting love. Yung John Yes. 3:16, mahalaga yon, no? Tapos meron akong note dito bago ko lang iwan ito. Go pa, Pas. Nilagay ko dito, Miss Sara, meron akong nilagay. For me, Christmas is about love. Mhm. It is about grace, Correct. gift. Yun po no? Yun po sa akin para sa akin ang Christmas it is about love, gift, Mhm. grace, Yes. and faithfulness. Wow. Love, yun ang nag-unsod sa Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang anak, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. It is about gift, no? Gift ni regalo walang bayad. Kaya ang Amen. salvation is gift, regalo. Mhm. Ephesians 2:8. Grace, biyaya po ito. Malaking biyaya para sa atin. And faithfulness, bakit? Tinupad ng Diyos Ama ang kanyang pangako. Tinupad niya yung pangako niya. At ibinigay niya sa atin Mhm. ang tagapagligtas ng lahi ng tao. Walang iba, inirigalo niya ang Panginoong Jesucristo. Nako, tama po Ayun kayo po, dyan, Sarah. Pas, no? Yes po. Actually, maganda na nabanggit nyo yung mga paalala na yan, no? Kasi it's a must-know info straight from the Word of God na dapat talaga namang malaman ng ating mga ka-lightmates. Dahil totoo nga naman po na nakaka-bless, no, itong mga pangyayaring ito. Just imagine, even before dun sa first Christmas, meron na pala talagang crisis din noon, no? Just imagine, no, bago ipanganak si Jesus, hindi biro ang magdalang tao, tapos isisilang mo isang sanggol, wala kang lugar na matutuluyan. Crisis nga naman talaga, di ba? At ngayon nga, kasalukuyang panahon tayo ay humahanap din sa krisis, no? Ngayong Kapaskuhan, hindi ho ba, Pas? Kaya lang, alam niyo yun, Pas, ang mga iba nalulungkot kasi parang, ay, ang tamlay ng Pasko ko, wala ako natanggap na regalo kasi, yun nga, pandemic, wala man lang kami na isabit na parol, wala man lang kami na i-decorate na Christmas lights and everything, wala man lang Christmas tree. Ayun, alam niyo yun, Pas, no? Marami sa mga kabayan natin ang nalulungkot dahil, yun nga, no? Pero, siguro, ang magandang point dun, no, yung sinabi nyo kanina, na ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay ng regalo. Pero ano ba yung regalo na sinasabi dito? Walang iba kundi yung gift of love, no? Yung gift of salvation. Kasi ito yung gift na libreng kaloob ng Diyos, 'di ba? At itong salvation, ito pang eternal to, pang matagalan to, kapatid. Hindi kagaya ng mga regalo na natatanggap natin tuwing Pasko na maaring ngayon, buo pa, sa susunod na taon, sira na. 'Di ba? Maaring mawala, maaring masira, kukupas, 'di ba? Pero itong salvation, talagang, ito ay pang-eternal, no? Pang-matagalan. Yes. Kaya naman, alam niyo, Pastor, ang the best gift na maaari nating matanggap ngayong Pasko, lagi ko itong sinasabi, is Jesus. Kasi it's all about Jesus, no? Ang nakakalungkot lang, Pas, no, recently, no, madalas ang Pasko nasa sensational, nako-commercialize, no? At imbis na si Jesus ang naitataas si Santa Claus, ang mga reindeer, si Santa Hat, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Pastor, paano po kaya itong mga ganito, no?
yung imbes na si Jesus yung maitaas, ang naitataas, yung mga ibang bagay na elemento daw ng Kapaskuhan. Ano po kaya ito? Ano po ba talaga ang essence ng Christmas? At sino po ba, bakit nga ba talaga dapat natin itong i-celebrate? Alam nyo, dapat the good news must be heard. Yun ang importante. Correct. Yung salita ng Diyos ay marinig ng lahat para mas maintindihan nila. Actually, si Joseph, hindi rin niya naintindihan nung time na yon bakit nagbuntis supernatural birth nga sabi. Yes, Hindi a virgin natural birth. dahil Yeah. Jesus comes from above. Hindi siya galing kay Joseph dahil mahalaga yung role ni Mary as a Virgin Mary. Yes. Para yung dugo na nananalantay sa Panginoon walang bahid kasalanan at maging qualified ang Panginoon para maging tagapagligtas ng lahi ng tao. So, the importance of the virgin birth. Ngayon, yan po ang tama yung sabi nyo kanina. Ang iba na focus na sa mga material. Yes, Kay nakupas. Santa Claus. No? Yan ay dahil nga sa mga tradisyon, mga maling kinagisnan, paniniwala. No? Hindi nila maintindihan yung essence. Kasi nga, pagbalik ta rin man natin, ang meaning ng Christmas is about love. Yung John 3:16 pa din. Tama. Doon umiikot lahat. Tama Doon umiikot sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, no? Ang sino man sa Kanya ay sumampalataya, hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita mo doon, Miss Sarah, yung scope ng pag-ibig ng Diyos Yes, ay Pas. napakalawak. Opo. Yes, nako tama po kayo dyan, Pas. Yes po, no? Pero bago po natin ipagpatuloy yung ating usapan, no? Medyo putulin ko lang kayo ng bahagya, Pas, no? Ay, sige. Dahil meron po tayong caller ngayong araw na ito. Tawagin na po natin ang SFTW. Ay, pumipiyok pa. ang ating po SFTW avid listener. Tawagin na po natin Miss Mila Aronais Liabores. Hello po, Miss Mila. Hello. Ayan, nako naman. Good morning. Pastor Jonas, good afternoon, Ma'am Sarah. Yes, Miss Mila, baka meron po kayong gustong batiin. Nako, Christmas na. Nako, sige po, Miss Mila, batiin naman po natin yung mga kapitbahay Okay. natin, kamag-anak natin, panigurado, nanonood sila ngayon, nakikinig sila. Okay, binabati ko mga taga-GILPUP, mga affiliates ng GILPUP, Ahan. andun Pastor Dean Tobias. Kinabati ko ang aking mga anak, na si Carol at si Ruth, mga apo ko, yung apat kong apo. Apat lang naman apo ko, kasi dalawa lang. Uy. Matitid kasi ako ang liit din ng family ko. Dalawa lang anak ko, apat ang apo. Ganun Uy. lang kami kaliit. Nako. Binabati ko lahat ng mga sa churchmate Opo. ko rin dito sa Santa Rosa, Laguna. Binabati ko rin sila lahat, sila Pastor Alain Gingkang ko. Nako, Miss Mila, Merry Christmas po sa Merry inyong Christmas family. sa inyo Grabe, lahat. nakaka-bless. Merry Christmas. Nako, Miss Mila, konting lang, no, intro lang bago tayo mag-proceed sa ating question. Paano nyo po kaya sineselebrate itong Kapaskuhan, no? Ano po yung paghahanda na inyong ginagawa? Nako, mamaya po, alas 12, Pasko na. Ano po yung mga preparations na ating ginagawa? Ay, simple lang naman kasi kami, Sarah. Kasi, Opo. oo. Kami lang, ay yung isa kong anak kasi pagka ganong panahon, wala rito. So isang anak ko lang nandito, saka yung apat kong apo. Aha. So, nagpupunta sila rito sa bahay. Dito namin sineselebrate. Masaya naman kasi Yes. kahit pa paano, kahit nahirap lang kami, nagbabalot kami para sa isa't isa Wow. ng mga gifts. Tapos, after ng Christmas, uuwi na sila sa kanila kasi sa Binyan sila doon sa malapit sa school ng Lasal kasi yung mga anak niya nandoon. Pag bagong taon naman, kami naman ang pumupunta roon sa kanila. Wow. Ganun lang yun, kasimple, oo. Aha. Okay naman. Nako. Dadala sila ng pagkain dito, Opo. magluluto rin ng pagkain dito. Salo-salo kami lang. Ay, yun naman po talaga yung mahalaga, di ba ho, Miss Mila? Di bali na, kahit Opo. konti ang handa, di bali na, di ba? Kasi ang Diba? mahalaga naman talaga magkakasama ang pamilya. Correct. Masaya.
Tama. Masaya kami pagbigayan na ng gift kasi Ay, yung mga apo syempre. ko, yung kukulit mga binatang dalaga. Kaya ang kukulit. Opo. Sila, sisigawan sila, nagsawan, gano'n. No, iba yung feeling, no? Grabe, siguro ang saya-saya talaga na makita na, syempre, may oo apo ka na, di ba? Makikita mo yung mga anak mo, di ba? Ang mahalaga, andun yung joy. Yun naman po talaga di ba? Amen talaga. Praise God. Ayan. Ako po ay napagpapala sa inyo pong pamilya. Napipicture out ko sa aking isipan kung ano ang itsura ng inyong selebrasyon ng Pasko, di ba? Hindi naman mahalaga na bongga, di ba? Kahit payak lang, kahit simple lang, ang mahalaga ay magkakasama. Siyempre po kasi kailangan yun. Alam niyo kasi, Ma'am Sarah, Pastor Donat, Opo. nung hindi pa kami Christians, ang handa namin, ang bonggang handa namin, masasabi namin bongga kahit mahirap lang kami, pero mas maraming handa namin pag New Year kaysa sa Pasko. Pero nung naging Christian kami, nabaliktad yun. Binibaliktad na namin, mas maraming handa kasi alam namin na sineselebrate natin na, di ba, Jesus is the reason for this season. Yes. Alam namin na Amen. birthday ni Jesus yung Paskong yun. Kaya dito kami naghahanda ng medyo okay. Pag Pasko, oo. Yes po. Nako, ako po ay nabibless sa inyong family. Pero, syempre, Miss Mila, dumako na po tayo sa ating one-time, big-time question. Ito na nga po. Miss Mila, paano po ba natin paiiralin ang pagiging mapagbigay? Ngayon na tayo ay nasa gitna ng pandemya. Syempre, di ba, ang Pasko ay tungkol sa pagbibigayan din may spirit of giving di ba? Paano po kaya natin ito ipapairalin kahit syempre may pandemya, no? Paano po natin ito ginagawa sa ating community, sa mga kapitbahay, sa loob ng pamilya? Sige po. Alam niyo ba kahit kami mahirap lang na ganito, kasi kami naka-defend lang kami sa grace ni Lord may mga bagay kasi, may mga instances na yung mga vendors, na yun talagang masasabi, kasi may pumapasok dito sa amin na mga iba-ibang klaseng vendors ng gulay, Opo. mga vendor ng isda, ng karne, basta ganun may pumapasok. Pero may mga bagay kasi na minsan, mga kapitbahay mo na taga rito rin pero nasa labas ng subdivision. Yes po. Na kasi hindi kami nag-ano ng tao lahat ng uri ng tao, wala ba kami sinisit aside pa sa lahat kakilala, ganun. Parang tinuturing namin na kasi tao din sila na katulad natin, may puso maganda. Oo. Pagka minsan maririnig ko yung nagkukwentuhan sila na wala silang bigas, bibigyan namin yun. Yes. Tama po. Alam nga naman, ikaw meron ka, tapos maging konsensya mo pa kay Lord na mayroong hindi kakain. Yun. Tapos yan, isang beses na may dumaing sa akin. Kasi Yes po. yung anak niya, yung mami niya, kaibigan ko, ka-churchmate ko sa TLT. So, naging BFF ko yan. Dumaing sa akin yung anak, through messenger. Sabi niya, alam mo, tita, hirap na kami, wala kaming makakain, ganito, gano'n. Naikwento ko yun sa anak ko, kay Carol. Sabi ko na, si Almer, kako dumadaing, wala daw silang pagkain, walang pinadalan niya yun ng 1,200. Pinadala niya ng gano'n lang. Kahit maliit, kahit maliit na bagay, para sa amin, na mahirap din lang, malaking bagay na yun. Pero hindi namin inaano yun na yung ika-count mo, ibibilang mo, panghihinayangan mo, di ba? Manghihinayang ka. Hindi kasi nakatulong ka So, alam mo, tuwang-tuwa yun. Sobrang tuwang-tuwa. Oo. May mga gano'n. Tapos yung security guard, binibigyan din namin yan. Alam niyo, pag Pasko, may mga sobre sila galing sa amin. Yes, opo. Oo, pati yung mga vendor, may mga sobre sila galing sa amin. Alam niyo, kasi yung maliit na bagay, yung ilalagay sa sobre na halagang 200, malaking bagay niya yun sa kanila. Tama po kayo, yes po. Alam, tungtuwa sila. Alam mo yung mga ganon. Pero kami, sobra din ang katuwaan namin kasi nakatulong kami. Diba? Totoo po yan, madam. Iba talaga yung pakiramdam kapag ikaw ay nagbibigay. Alam mo yun, parang yung makita mo na masaya yung tao na binigyan mo,
ewan ko ba, there's a rewarding, there's a fulfillment inside of your heart, no, na mararamdaman mo na maligaya yung taong binigyan mo, 'di ba? So, di At ho ba? saka, yes. Amen. At saka binabalik naman ni Lord eh. Yes, that's good. Opo, Yes, tama binabalik po ni kayo Lord. dyan. Mm-mm-mm. Kaya nga, at saka mas, yung anak kong yun, si Caro, sobrang generous yun. Mhm. Pag may nanghiram sa kanya, kahit wala na siya, pipilit pa rin na magpapahiram kung gusto mong talagang kaya niya. Ganon siya. Ganon siya ka, Tama maawain. po. Oo, tsaka alam niyo tama yan eh, Miss Mila, kasi kapag tayo ay nagbibigay, no, magandang point din na kapag tayo ay nagbigay, dapat hindi tayo nag-expect ng kapalit, Ng no? kapalit. At- Amen. Yes, at tama rin po yung point nyo kanina na kapag tayo ay nagbigay, talagang ibinabalik ng Lord eh, di ba? Binabalik talaga. ligalig at Sobra pa. umaapaw. Minsan doble, triple pa. Di ba? Amen. Dun sa ibinigay Yes. natin. Opo, no? Ano po ba ang straight from the word messages ni Lord sa mga ating mga taga-lightmates, no? Especially kay Miss Mila. Meron po ba kayong baon dyan na i-share kay Miss Mila? Mhm. Dun sa Book of Proverbs, may binanggit doon, I think, Proverbs chapter 20, verse 28, if I'm not mistaken, sabi doon, ang sabi ng Panginoon doon ay sa mga taong generous, no? Ang biyaya ng Diyos ay ago-umapaw. Mhm. Wow. Amen. Mag-uumapaw. Amen, Pastor. Saka alam natin yung sinabi sa Bible, sa Book of Acts, it is more blessed to give than to receive. Yes. Ang nakita ko doon kay Ate Mila, no? Yabores, yung kanyang Yes, po. initiative na tumulong, magbigay, tumulong sa ating kapwa. Tama. At alam naman nating lahat na we will reap what we sow sa Bible, di po ba? At kung ano ang itinanim natin, yun ang aanihin natin. Pero napakaganda rin yung motive na ginagawa mo yon out of love. Mahalaga correct. yon. Lahat ng gagawin natin, maliit man o malaki, ano man ang ating ibibigay, dapat Amen, out of Pastor. love, because of love. Kapag yun ay ginawa natin, hindi natin ginagawa sa tao, ginagawa natin yun sa Panginoon. Amen to At that. ang Panginoon ang Amen. magpapala po sa atin. Mhm. Kaya Nako. patuloy lang po maging matapat. Yes. Kasi sabi ng Book of Proverbs, a faithful man will abound with blessings. Matapat lang po tayo sa ating po mga ginagawa. Mhm. Amen. Amen to that, Ayun. Pastor. Yes, Miss Mila, Oo. baka meron po kayong life verse na maaari niyong maibahagi sa amin na magsisilbing inspirasyon sa ating mga ka-lightmates, lalong-lalo na ngayong araw ng Kapaskuhan. Hello po, Miss Mila? Yes. Hello. Yan, sige po. Life verse po, Miss Mila, baka meron po kayong life verse na maaaring maibahagi sa atin, no, para maging inspirasyon sa ating mga ka-lightmates, lalo na po ngayong araw ng Kapaskuhan. Sandali lang. Go po, Miss Mila. Alam niyo, sige po, habang kayo po ay naghahanap at naghahalungkat dyan, no, ako po ay talaga naman po natutuwa, no, sa inyong family. Kasi ang sinet nyo po, yung sinishare nyo po kanina, napakaganda pong example po niyan sa atin pong mga ka-lightmates, lalong-lalo na sa bawat pamilya. Kasi talagang, ang Pasko naman talaga, dapat sineselebrate ng family yan together, no. Nakakalungkot lang kasi may mga iba, wala talagang choice, lalo na kung OFW yung kanilang parents, no? And maganda ding pamamaraan yung ginagawa ni Miss Mila at safe, no? From COVID-19 ang kanyang ginagawa na, alam mo yan, sa gitna ng pandemya, no? Sa maliit na bagay, nakatutulong tayo. Lagi niya nga binabanggit, di ba? Kahit hindi kami ganun kayamanan, kahit mahirap kami, it only shows, no, na ang pagtulong sa kapwa ay hindi limitado sa kung anong estado mo sa buhay. Di ho ba, Pastor? Whether mayaman ka o hindi man ganun kalaki ang pera mo, no? Wala ka man nung ganun kalaking savings, no? Pero ang mahalaga dun is yung puso. Yung puso na handang tumulong sa ating kapwa. Di ho ba? Nako. Kaya naman po, sa Maganda ating... yan.
Tama, Pastor. Kaya naman po sa ating mga ka-lightmates dyan, no, i-comment mo na rin ang mga safe way o mga ligtas na kapamaraanan mo para makatulong tayo sa gitna ng pandemya. Ayan, no? Tayo ay sama-samang babangon, no, sa gitna nitong pandemya nito at tayo ay patuloy na magdiriwang ng Kapaskuhan. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Nako, kayo po, Miss Mila. Ready na po ba kayo? Okay. Ayan, go po, Miss Mila. Simple lang naman itong gusto kong iparating. Aha. Nasa book of Nasaan na ba yun? Go, Miss Mila. Kaya mo yan. Oho. Kasi Ayan. ang inaano ko kasi, ang laging pumapasok sa isip ko, yung Proverbs 16 verse 3. Opo. Commit thy ways unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Yan. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Proverbs 16 verse 3. Yes. Opo, naku. Gusto ko rin yung verse na yan. Kasi Opo. lahat ng ginagawa namin, talagang nakaano kay Lord eh. Mhm. Sa Kanya, Naka-align. Aha. naka-align. Oo. Yes. Opo. At saka mayroon pa akong gustong na sabi nga, do not rob the poor because they are poor. Proverbs 22:22. Wow. Kasi maraming mga binibis ni Lord na mayroon silang konting pera, pero kung kung tratuhin yung mga katulad namin na wala. Opo. Sobra kong manlait. Sobra kong sila sa mga mahihirap. Ayoko naman ng ganun. Yes, Kasi yes. pag ikaw anak ka ng Diyos na talaga, anak ka ng Diyos na totoo, hindi mo dapat ginagawa yun. Nakatingin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Sa lahat ng makakasa ilaliman. Alam na, kasi lahat uncovered para kay Lord eh. Tama. Lahat lantad sa paningin niya yun. Nako, opo, tama. Nakakatuwa po ang inyong puso, Miss Mila. Siguro po, Pastor. Pastor Donato, it's about time po na ipag-pray po natin si Miss Mila, ang kanya pong family. Grabe, ako po ay nabibless po talaga, no? Totoo po to sa inyong family. And syempre sa ating mga ka-lightmates, no, nagdiriwang no, ng Kapaskuhan ngayon, ipag-pray po natin ang Pasko na punong-puno ng pag-asa. Sige, Papas. Sige po at congratulations po Ate Mila Arnaiz Llabores. Thank you, Pastor. Congratulations po sa inyong comment at napapala po kaming lahat. Na kanina po nabanggit ko yun na Proverbs 28 verse 20, a faithful man will abound with blessings. Pero gusto ko, bago ako mag-pray, mabilis lang, dito sa Proverbs 19 verse 17. Ang sabi po dito, whoever is kind to the poor, lend to the Lord, and He will reward them for what they have done. Kapag tayo naging mabait, mabuti, matulungin sa mahihirap, ang Diyos ang mag-reward po sa atin. Yes. Amen, Proverbs amen, Lord. 19 verse 17. Tayo po'y dumako sa diwa po ng panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, di batid mo po na isang tulog na lang at ipagdiriwang po ang araw ng Pasko. Hindi man po ito ang eksaktong date ng iyong kapanganakan. Kami po yung nagpapasalamat dahil inalala mo po kami. Nagawa mong irigalo ang iyong bugtong na anak na si Yesu Cristo, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing na buhay na muli para sa kaligtasan ng lahi ng tao. Ikaw na Diyos ay nanaog sa lupa para lingapin ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng magbiyaya, pagpapala, na patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. At aking dalangin mula po sa Llabores family, sa aming mga pamilya at sa pamilya ng sambayan ng Pilipino, sa pagdiriwang po ng Kapaskuhang ito ay tunay na maghari ang kapayapaan, maghari ang kagalakan, at ang katiyakan ng kaligtasan para sa buhay ng bawat isa. At ang maging sentro ng celebration ay hindi po ang mga regalo, mga material na bagay na lilipas, kundi ang maging sentro ng pagdiriwang na ito ay walang iba, kundi ang aming Panginoong Heso Kristo. Salamat po ng marami at sa iyo po pinagkakatiwala ang pagdiriwang na ito at naangking kong yung pag-iingat sa bawat sambay ng Pilipino, mula sa aming Pangulo at hanggang sa bawat isa sa amin. Salamat po, salamat. Pagpalay mong aming bansa. Pagpalay mong bawat Thank you, Pastor. Thank you, Ma'am Sarah. God bless you.
God bless you Amen, both. amen. Oo. Mhm. God bless you, Amen, Mabili. amen. Nako, maraming salamat po. Kami po yung nagpapasalamat sa inyo, Miss Amelia Llavores, sa inyo pong pagpapaunlak Thank you na rin, kayo po Ma'am ay aming Sarah. makapanayam ngayong araw na ito. At tunay po na kayo po ay naging pagpapala sa maraming tao, lalong-lalo na po ngayong araw ng Kapaskuhan. God bless po, Miss Mila. Kahit humingi ng kape, nagkakape sa amin. Kahit sa mga Salamat Windows, po. pag sinabi, magkakape ako kay Ate Mila, sige, pasok, kape ka. Grabe. Salamat po, Kaya Miss Mila. mahal ako ng mga Windows eh. Grabe. Thank you po. Salamat po. Salamat. Thank you rin. God bless. God bless, Pastor Donat, Mabili, at saka Ma'am Sarah. God bless. Sa atin po mga Salamat ka-Lightmates, ang atin pong napakinggan ngayong araw na ito ay si Miss Amelia Llavores. Nako, grabe no, Pastor, nakakatuwa yung testimony ni Miss Mila, yung Oo nga. kanya pong pagkakaroon ng generous heart, no, yung pagbibigay po niya, even sa mga vendors talaga naman, no, konti na lang, tatakbo na siyang kapitan. Sana all, no? Yes, Pas. Nako, Pas, marami pa po tayong gustong pag-usapan, no? Pero kulang at kapos na tayo sa oras, no? Pero sa ating mga ka-Lightmates, tulad po ni Miss Mila, hindi po excuse yung ating estado sa buhay para tayo ay makatulong at makapagbigay. Dahil ngayong araw ng Pasko, i-practice po natin yung atin pong pagbibigay, no? Maaari kang maglagay ng maliit na halaga, no? Sa loob ng sobre. Naku, huwag mong taguan ang iyong inaanak. Naku, at samahan mo na rin ng one verse evangelism card, no? Nang sa gayon, nakatulong ka na financially, nakatulong ka pa spiritually. In that way, no? Nakakilala din sila kay Lord. O, diba? Kasi ito ang regalo na Yes. the best gift na maaari nating maibigay sa ating mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan. Ipakilala mo sila kay Jesus. Amen, amen, amen. Nako, kaya naman po sa ating po mga ka-Lightmates, bago po tayo magtapos, may paalala po sa atin mula sa salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Amen. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pag-antabay dito po sa ating programa at bukas samahan niyo pa rin kami sa isang makabuluhang talakayan at dito po yan sa Straight from the Word. Hanggang sa muli kami po yung inyong samahan dito po sa Light TV Radio mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Kami po yung mga kaibigan sa ngalan po ni Brother Eddie C. Villanueva na nag-umpisa ng Straight from the Word, Pastor Donato Santiago po. Ayan, nako, eto na nga. Nararamdaman mo na ba? Ako, ramdam ko na. Ang simoy ng hangin. Merry Christmas po sa ating mga ka-Lightmates. Isang tulog na lang. Pasko na. Actually, di na nga kayo matutulog kasi abangan nyo mamayang madaling araw eh. Merry Christmas po sa ating lahat. At ako po ang inyong lingkod, Sara Lagsak Arsenio, na nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang araw na puno ng pag-asa, nag-uumapaw ng grasya at siksik na kaalaman. Sama-sama tayo dito lang sa Straight from the Word. Bye! Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light Nag-aaral TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga Thanks topics. for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the preaching. Sure, marami kasi morning kaya. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401.
Swift Code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift Code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal Code number 8YT3 PHF ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taus-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.